Hello mga kaulam! Ano gang pang-ulam natin? At ako'y narinig sa bahay ng kapatid ko. Pagkatapos kong sumundo sa mga inay, di kami dumiretso dahil sa amin ay talaga namang mainit at saka under renovation nga ang aming building. Ang kapatid ko, sa halip na magluto, nag-order sila ng kare-kare. Ayan, sobra talagang sarap ng kare-kareng iyan. Kaya lamang, medyo mas dinamihan kong kainin ang gulay dahil gabi. Ipinalamang ko na lamang sa aking mga kapatid ang karne, pero kumuha rin naman ako ng kaunti. Tapos ang inay, hindi ko maintindihan kung anong kinukot-kot doon sa ilalim ng lamesa. Ano kayang kinukot-kot noon? Parang ang naririnig ko bagay lalagyan daw niya ng polydent ang kanyang pustisot para daw siya makanguya ng maayos. Tapos, ang sa inay, dahil ang inay hindi nakain ng baka, ang aming ipinalamang sa kanya ay ang sinigang na bangus. Napakasarap din ng sinigang na bangus na iyan. Guroy wala nang tayo magluto dahil yung hipag ko masama ang pakiramdam. Grabe yung sipon niya. Eh syempre, pagkagaling sa biyahe, gutom na gutom. Ay ako naman din mga kaulam dahil simula umaga nga hindi ako kumain. Dahil nga digat na ikwento ko sa inyo ako'y maghapong minamigraine. So ako'y nakahigala ang maghapon. Kaya ako'y dyan, parang iyan baga yung pinakauna kong meal. Ay yan yata alas 8 mahigit na ng gabi. Sabi ko ako'y kakain muna kahit gabi dahil talagang wala, baka ako'y lalong sumakit ang ulo. Ang inay naman, gusto naman niyan ang sinigang na bangus dahil nga yan ay, hinuang ko baga hindi yan nakain ng baka pero nangangain naman yan ng hamburger. Sarap na sarap din naman siya sa sinigang na bangus. Nung unay aayaw pa, tingnan ninyo. Pero nung natikman ay nagustuhan din naman. Palibhasa ay medyo maliit nga ang lamesa ng kapatid ko, hindi kami siksikan. Yung iba ay doon na lang sa gilid kumain. Tuwan-tuwa dahil first time niyang sumakay ng Philippine Airlines. Parati na lang daw siyang naka Cebu Pacific. Bakit daw ang Cebu Pacific ay mauga ang eroplano? Tapos, syempre, doon nga naman ay bibili ka ng pagkain. Magbabayad ka ng extra. Eh nga naman pag siya nabiyahe, ayaw na ayaw niya ng at saka, isa pa talaga noong una, inanuhan namin siya ng pagkain sa Cebu. Eh ayaw niya ng pagkain sa Cebu. Wag naman magagalit sa akin ang Cebu Pacific. Ayaw talaga ng ng pagkain ng Cebu Pacific. So sabi niya, napakasarap ika ng pagkain ng Philippine Airlines. Tapos ang eroplano ika hindi mauga. Sabi ko sa diyang gayon dahil ang Philippine Airlines mas malaki ang eroplano. Sabi sa akin ko, bidang-bida sa akin ko, kami ikain ng 2 beses pang pinakain. Sabi ko sa diyang gayon inay, pag ang eroplano ay kasama ang meal, talagang 2 beses. Pag akyat ninyo, kaunti lamang, pag nag-take off ng eroplano, kaunting oras lamang, magse-serve na sila ng pagkain. Tapos, pakakainin ulit kayo bago kayo bumaba ng eroplano. Siyempre, aayaw naman ng airlines kayong pababain ng gutom at baka mapulaan nga naman sila, ay di pakakainin muna kayo bago kayo bumaba. At saka ako'y nakalimutan kong ibilin sa inay na pwede siyang mag-order ng kape. Sa bagay naman ay may sariling kape. Ang inay hindi yan nainom ng basta kape. Yan ay may kanyang kape. Tapos, nakalimutan ko ding sabihin na pwede kayong humingi ng mainit na tubig dahil ang inay minsan mga kaulam. Gusto niya nainom ng maligamgam pag nasakit ang kanyang sikmura. Kaya lamang, daing na daing, sabi niya, ining bakit sobrang haba ng aming biyahe? Sabi ko, hindi na, mabilis nga ang biyahe ninyo eh. Biro nyo, 1:30 na kayo ng hapon umalis ng Pilipinas dahil na-delayed ang flight ninyo. Saktong alas 6 ng hapon, nandito kayo. Parang lang, yun nga, talagang parang 8 hours nga lamang ang biyahe nila. Eh, kagaya yun ng sa akin noon. So, 1:30 na kami umalis ng Maynila. Tapos, dumating din kami dito sa Dubai ng 6 o'clock. Saktong 6 o'clock. So, parang 8 hours lamang ang biyahe. Mabilis talaga pagpal. Basta siya'y bidang-bida, sabi niya ikuan. Sabi niya, Eko, katagal-tagal namin sa immigration, daming-daming tanong ika sa kapatid ko nga daw. Nagtaka din naman ako kung bakit sobrang dami ng tanong, kung bakit nila. Alam ni kitang-kita nila, naka-wheelchair ang inay, hindi pwedeng magbiyaheng mag-isa, anak naman ang kasama. Tsaka ang kapatid ko, nagpunta naman dito ng October, bumalik din naman kaagad, inihatid, dumalaw nga lang sa akin noon dahil ako'y naoperahan. Ano pag ang kanilang gustong malaman sa kapatid ko, kumpleto naman ang documents. May visa, may ticket, may hotel reservation. Yun naman ang mga hinahanap nila. Talaga namang ang mga taga-immigration, tabi nuno po, ay talaga namang walag dila ang talagang gustong magpa-delay ng mga pasahero. Kami dalas-dalas diyang nakain dahil kami excited magbukas ng kanilang mga dala. Siyempre ang mga ina hindi na excited, sila nga ang may dala. Ang excited ay ako, si Rima, at saka si Nolibo, yung kapatid ko, tsaka yung hipag ko. Dahil ang hipag ko may mga pabili din. So excited kaming buksan ang kanilang mga bagahe. Biruin ninyo ang kanilang dala. 2 malaking box.
dalawang malaking maleta, dalawang maletang hand carry. Hindi ko maintindihan kung paano nila yun na ipatimbang sa Maynila. Anong bigat noon? Kaawa ko naman sa kapatid ko, siguradong siya ang nagbuhat noon sa conveyor baga ng pagkuha at paglalagay sa cart, sa push cart. Naku po, na parang nai-imagine ko kung gaano kapagod. Kaya ako nung bumalik dito, ang aking baggage allowance ay 46 kilo. Hindi ko talaga pinuno. Kulang pa ako ng 14 kilos para maging 46. Gayon lang ang kagaan ng aking dala dahil ako nga mga kaulam ay hindi pwedeng bumuhat ng mabigat. Ay pagdating naman sa carousel, bubuhatin ko yun. Wala naman akong pwedeng pabuhatin na ibang tao. Ako ang bubuhat noon. Ilalagay ko sa push cart. Ay di ako naman ay mapupwersa ang katawan. Ay bawal na bawal sa akin. Tsaka ako noon ikuwan punong-puno ang maleta pero puro maring na tinapay. Yung biskwit na paborita, di kayo magaan laang naman iyon. At tsaka damit, pag ang aking dala noon, wala yun. Tinapang bangus, wala naman ako noong dalang mabigat. Dahil nga talagang ang dala ko, hindi ko masyadong pinuwersa ang aking sarili. Dahil nga yun nga, mabigat ang maleta. Ay pagbaba sa amin, sa bahay namin, ang sasakyan ay malayo ang parking, ay di bubuhatin pa rin namin ang maleta hanggang bahay, hanggang taas. Tapos hindi naman pwedeng hilahin dahil buhanginan ay yung lugar namin. Kailangan talaga bubuhatin. Anong dami kong kwento, malita lang naman ang pinag-uusapan, Diyos ko po, Rode. Pero ako diyan, medyo napabigla ako ng kain, ang dami kong kain. Pero tapos pagdating ko sa bahay, parang hindi ako makatulog talaga dahil ang bigat-bigat ng tiyan ko. Alam naman yung mga kaulam, hindi man ako sanay. So, matakaw ako kung sa matakaw. Talaga namang hindi pwedeng ikaila at kitang-kita naman. Pero hindi talaga ako sanay kumain sa gabi. Diyan talaga namang kumain lang ako dahil maghapon talagang wala akong kinain diyan. Makakakain ka gayong tiringka ang sakit ng ulo mo. Talaga namang ako'y bihirang-bihira akong abuti ng migraine. Pero nung araw na yun, grabe naman talaga. Nung oras na yan, ang aking pamangkin ay nagpapasikat sa lola. Talaga namang ang mga sayaw, ang mga dance step niya, kainaman pagpapasikat sa mga bagong dating. Dahil ang pamangkin ko mga kaulam ay mag-i-eskwela na. Siya ay nasa nursery na. Ayan. May balita ko nga pala doon sa mga nanonood kay Kaylan. Si Kaylan ay nursery na. Sobrang bilis talaga ng panahon. Dati buhat-buhat lang namin na baby pa. Ngayon nasa nursery na siya dahil siya ay 3 years old na. Kami ng NIDA pang-igi ng huntahan. Ay, hindi ko alam kung anong iminumustra Grabe, may binibilang Hindi ko maintindihan kung anong pinag-uusapan namin diyan. Hindi ko maaalaala. Ngayon, dahil napanood ko ang aking bidyong ito na may bangos, parang nagkikrave ngayon ako ngayon sa paksiw na bangos. Hindi ako masyadong maigi mga kaulam sa sinigang. Okay lang na sa akin ang sinigang kailangan bagong-bagong luto pagkakainin. Pero mas gusto ko talaga sa bangos, mas bet ko talaga sa bangos ang paksiw. Kayo mga kaulam, ano ang gusto niyong luto ng bangos? Daing, paksiw o sinigang? Yan lang naman. Ay, masarap din mga kaulam ang sardinas na bangos. Panalong-panalo din iyan. Pero ang gusto ko pag sardinas na bangos, yung maliliit na bangos, hindi yung malalaki na hihiwain. Gusto ko kung isasardinas ang bangos yung maliliit. Dini sa Dubai, hindi ako masyado makahanap ngayon ng maliliit dahil yun ay nung time na nasa Pilipinas ako, yun yung season dito ng maraming maliliit na bangos. Nakaligtas sa akin, hindi ako nakapagluto dahil nga nung time na yun nasa Pilipinas ako. Ako pa naman, sobrang hilig ko magluto ng sardinas na bangos. Ako naman hindi na nagtagal diyan masyado dahil pagkakain nagbukasan na nga ng mga dala dahil ang iniisip ko nga maaga akong papasok kinabukasan, alas 4 pa ako gigising na. So hindi ako po pwedeng mapuyat. Pero napuyat pa rin ako. Alas 2 na ako yata nakatulog. Tapos iniisip ko pa rin pagdating sa amin, pag mga alas 10 na sa lugar namin mga kaulam, sobrang hirap na sa parking. Sobra na talagang siksikan ng mga sasakyan doon dahil wala na nga nagpa-park sa basement ng building dahil ang mahal naman ng bayad. Ang mga tao, inilalabas na ang mga sasakyan kung saan-saan na, naiipon. Kaya, ang hirap sa amin sa parking. Ay siya, dyan na kayo.